Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Mga Masamang Kaibigan Sumisira sa Mabuting Pagkatao Mo. So, sasabihin ko sa inyo ang testimony ko tungkol sa topic to. Lately, meron akong mga relationships at friendships nangyari ng hindi kalooban ng Diyos. Now, ang daming taong sasabihin, paano naman yun nangyari? Ganun ka, tagalingkod ka ni Jesus Christ. Paano ka nahulog sa kasalanan sa mga masamang tao? And the number one reason is hindi ko na patay yung desires ng flesh ko. Gusto ko pa rin ng merong taong maintindihan ako ng not only understand but listen to me, agrees with me, kasi ito yung mahirap sa buhay, that Satan will try to discourage you. You know, when you follow and obey Jesus Christ, ang daming persecution yan. Ang daming rejection. Mga tao will reject, ignore you, and you feel like, ang hirap. Bakit ganon? And yes, I have a relationship with the Lord Jesus Christ. I listen and obey Him. But, meron pa rin konting desire sa puso ko that sana yung mga tao will understand me. Sana mahalin ako. But what happened? I went with the wrong people to the point na wala na akong sobrang backslide ako kay Jesus Christ na nakalimutan ko ano yung dapat kong gawin, yung kalooban ng Diyos. I had this many days ng parang nahihilo ako. Hindi yung hilo ng hindi ko like vertigo. Hindi. It's like parang you live for that person. Yung taong na kasama mo, gusto mong kasama parate. Parang na-hypnotize ka, nawala ka sa isip. And then all of a sudden, hindi mo marinig ang Diyos, si Jesus Christ. And I was able to get out of that relationship kasi I was giving a conviction sa puso ko. Nasabi yan ng Holy Spirit, mali yan. Kung hindi mo titigil ang kasalanan mo, iiwan kita. And mas lalong natatakot ako kasi alam ko kung iiwan ako ng Holy Spirit, then pupunta ako sa impyerno. And sayang lahat ng gawa ko para kay Jesus Christ. And it's not about doing it for God, but sayang yung sabi ko, mahal ko siya tapos naiwan ko siya, papalit ko yung relationship ko tong isang taong kasi nabigay sa akin anong gusto ko sa katawan, sa buhay. Pupunta kami sa mga places and pagkain ang gusto ko. Just for that, papalit ko ang relationship ko kay Jesus Christ. Nagising ang puso ko at isip ko. Parang na-shaken up ako. Sabi daw ni Lord Jesus Christ, mahal mo pa rin ba ako o hindi? Diretso siya sa akin. Galing pa sa taong hindi ko ma-expect ng sasabihin sa akin kasi yung tao is living in sin as well. But God uses anybody kung meron silang kasalanan or they continue to sin.
if makikinig ka sa kanila, gagamitin niya ang tao yun. And so, itong testimony ko is warning sa mga tao, especially mga preachers and pastors, Christians, missionaries. Kala nyo, ay, nagawa kong kalooban ng Diyos, I preach, I'm good, I'm pleasing to the Lord. Yan nangyari sa akin din eh. Pero isang kasalanan lang, yung desire ng flesh ko, hindi ko na-cut, alisin. Ayun, pasok ang demonyo sa akin. Through yung mga tao who will give me what I want. Tapos mamaya mawala yung isip mo na. Focus ka lang sa enjoy ng buhay. Kalimutan mo, anytime God can take you. Actually, to the point, merong time na muntik na ako namatay doing yung kasalanan. Kasama ko yung taong masama sa akin sa buhay. Muntik na. Pero with God's mercy and grace, He said, hindi nangyari ito. Even though masama siya, ginagawa niya, pero give her a chance to repent. And I did. And ako pa, I'm the one preaching online, repent, diba? Yet, the devil came to me and enticed me, got me, parang, ito, gusto mo to, diba? So, itong warning sa inyo lahat. Magising kayo. Hindi game to sa buhay. So, yan ang testimony ko. Huwag kayong parang relax lang sa buhay kasi I do God's will. Kasi isang relax mo lang. Isa nang singit ng demonyo sa'yo. That's why you pray hard to overcome lahat ng temptations. Because hindi mo kaya on your own. But if you continue pray and watch and listen anong sasabihin ni Jesus Christ sa'yo, you can overcome everything. And you will not fall into sin. Ako muntik na nawala ang kaluluwa ko sa impyerno. Yet I preach God's message. Repentance pa. I hate sin, pero nagawa ko. So, yan ang testimony ko. So, this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.